Sa mga nanghihingi nga po ng update sa pagdi-DIY natin ng patungan ng mga lutuan, ito na nga po't naikabit na. Pero syempre, bago nga yun, hi hello, welcome to my vlog. Nung linggo pa nga itong video na to at ngayon ko pa nga lang mai-upload. Actually nga, umalis nga kami niya ng mama at pagbalik ko nga, ito na nga sinisimula na nga ng Papa J yung paggagawa dito. Mga rita-ritaso nga lang itong mga ginamit naming materyales para nga lang merong mapaglagyan yung mga bago kong lutuan. Nang makabitan na nga ng Papa J na magiging sabitan, ayan at hinanapan niya na nga rin ng pwesto kung saan nga maganda itong ilagay. Dito niya nga talaga balak ilagay pero sabi ko nga mas maganda nga kung dito sa tapat ng lababo. At dahil ako nga ang reyna ng kusina namin, ako nga yung nasunod. Yun nga lang, hindi pa talaga sure kung kakapit nga yung pako dyan dahil hindi pa nga finish banda dyan. Kaya nga literal na hollow blocks talaga yung pagpapakuan niya. Pero sabi ko nga subukan namin dahil wala namang masama kung susubukan mo. At syempre yung pinakamatutulong nga lang natin sa pagkakabit nito maging tagahawak nga. Dapat talaga pipinturahan pa nga ng Papa J yung bakal na yan. Pero dahil nanigas na nga yung brush, hindi niya na nga rin napinturahan. Pero gagawan ko na nga lang yan ng paraan at baka lagyan ko na nga lang din yan ng wallpaper. Tapos ayan ate, kumapit naman yung pako kaya nga pinagpatuloy niya na rin yung paglalagay nito. Grabe, napagod ako dun ha. Kahit kasi ritaso lang itong ginamit namin na tabla, mabigat pa nga rin. Tapos ayan ate, finally, naikabit na nga rin. Kaya naman tuwan-tuwa na naman ang mga person dahil meron na naman tayong small win. Sabi ko pa nga sa kanya, lagyan niya nga ng tali both side para nga sure na hindi malalaglag or lulundo itong patungan. Pero dahil masunurin talaga siyang asawa, hindi niya rin talaga sinunod. Kaya ayan, sige, sinimulan ko na nga rin maglalagay ng mga pwedeng ilagay dito para nga makita niya rin na kailangan talagang talian both sides. Syempre, pinunasan ko na nga rin muna bago ko nga ilagay dito yung mga lutuan ko. Medyo may kabigatan nga rin itong mga lutuan ko kaya nga siguradong lulundo talaga to. Kaya nga kung mapapansin nyo, dahan-dahan lang talaga yung paglalagay ko dahil baka nga bigla na lang tong bumaksak. Tapos ayan, hindi ko pa talaga alam kung ano nga yung magiging ayos ko dyan. Kaya nga nakailang palipat-lipat din talaga ako ng pwesto para nga mahanap yung magandang gulo nga nitong mga lutuan. At dahil dalawang kulay nga lang meron itong mga lutuan ko, pinagsama-sama ko na nga lang yung magkakakulay. Pati nga ang mama nagulat na nailagay na nga daw namin tong patungan ng mga lutuan. At nagtaka din talaga siya kung saan nga namin nakuha itong bakal. Meron din kasi talagang ganito sa garahe at wala naman nakalagay kaya nga kinuha na lang ng Papa J. Tapos napansin nga rin ng mama na medyo nalundo nga daw itong patungan. Kaya nga sabi ng Papa J, wag ko na nga daw munang lagyan at tanggalin ko na nga daw muna yung mga nailagay ko na. Dahil ate, lalagyan niya na nga daw ng tali both sides. O di ba pinahirapan mo pa ako, lalagyan mo naman din pala. Gustong gusto talagang tumatagal yung mga gawain Pero ha, in fairness, hindi nga kami nagbangayan dito sa ginagawa namin. Ganun talaga siguro kapag parehas nyo ang gusto yung gagawin nyo. Sa totoo lang kasi parehas talaga naming dream yung mga ganitong lutuan dahil parehas din talaga kaming mahilig magluto. Pero hindi talaga namin mabili-bili dahil mas inuuna nga namin yung mga pangangailangan namin dito sa loob ng bahay. Kaya nga thankful din talaga kami sa mga nagbigay nga nito sa amin dahil para sa amin, hindi lang to basta regalo kundi katuparan nga ng pangarap. Kaya ayan, todo alaga talaga sa mga lutuan. Meron pa nga akong mga frying pan at dahil hindi na nga kakasya dito, naisipan ko na nga lang na ipagsasabit nga dito sa tapat ng kalan. Kaya ayan, for the pukpuk na naman tayo dyan. Sa lahat kasi ng mga lutuan ko, itong mga frying pan talaga yung mga pinaka nagagamit ko. Kaya nga mas magandang nakasabit na rin to dito para nga mas madaling makuha. Plus, magmumukha na nga rin talagang kusina itong kusina ko. Dahil dito sa mga nakadisplay kong lutuan, o siya bibitinin ko na nga muna kayo at abangan nyo na nga lang yung part 2 nito. Dahil ate, hindi pa nga dyan natatapos yung pag-aayos nga natin dito sa kusina. Oops, teka lang. Kapag may nakita kayong ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag ng skip. Wala pang 30 seconds yan, mga mi. Salamat!